natin 2011 to 2019, no? Ang pagbasa sa warrant of arrest for acts done within this period. Opo. Limited doon, ano? Opo. Okay, so sabi ng Supreme Court, in this Pangilinan versus Cayetano case, as to that period, effective. Opo. Okay, so bakit kung ganun kaklaro, hindi ba ka, Jimmy? Pag ganun kaklaro na ang decision ng Supreme Court, nagsabi na ng Supreme Court, yung acts complained of, yung mga extrajudicial killings happened 2011 to 2019. Kung abogado ka, bakit ka pupunta ng Supreme Court at pinapawalang visa ang warrant of arrest? Well, nagsalita na ang Supreme Court. Correct. Yun nga yung tinatanong doon sa nagtatanong. Closer to the mic. Siya ka mag-relax dyan. Dapat naman yun yung mga nagtatanong. Oo. Kapatid pa ni di ba, nagpatawag ng hearing sa paglilinaw ng action na yan, ang pag-i-issue ng warrant of arrest, di ba? Hindi ko maintindihan ngayon yung definition. Ay malinaw naman yung sinasaad ng ating saligang batas. Ako, hindi ako abogado. Pero pag nagkakaroon ng usapin na dapat o talakaya na may involve yung saligang batas, Supreme Court. Oo nga, napipilitan akong basahin. At kaugnay ng promisyon ng ating saligang batas dun sa paksang tatalakayan. So, all of these cases involving questioning the legality of the arrest for acts committed within that period, sa palagay mo as a professor, ng legal expert, nagiging moot ang academic? Sa totoo lang po, yung hindi na nga ho dapat pag-usapan pa kung whether may jurisdiction po ang ICC sa mga panahong covered, nabahagi pa ang Pilipinas ng ICC. Kasi klarong-klaro na po na inilatag ng Supreme Court na mayroon pong jurisdiction or karapatan ng ICC tingnan yung mga insidente. So parang nangyari, hindi na legal ang issue because the legal issues have been settled by the Supreme Court. Nagiging political na lang, ginagamit na Sabihin, para political. sabihin. Siguro to get the sympathy, no? Hindi, saka mahirap yan yung maraming makikisaw-saw dyan sa usapin na yan dahil panahon ng eleksyon eh. Tama. At ang tingin ko, hahaba pa yung mga usapan na later on, may lalabas na namang isang bida dyan na marunong ako sa batas. Kaya pag-usapan nyo itong nasa isip ko, dahil tatakbo ako. Ganon. Kasi ang problema panahon ng eleksyon, ano. But our expert today will explain to us ano ba talaga ang mga international bodies natin, no? Kasi ngayon natin naririnig International Criminal Court. Ano ba 'yon? Yan, malaman ng tao. So we are a member of this international community, and international law is part of the law of the land. Okay. But apart from our international treaties, meron tayong local law, domestic law, yung tinatawag na Republic Act 9851 on International Humanitarian Law. At doon binase ng ating gobyerno yung warrant, yung pag-surrender nila. Bakit? Wala bang kasi sinasabi nila, even our own Solicitor General, Maynard, hi Maynard, you're a good friend, but I disagree with you on this. Even our Solicitor General is saying, our courts are functioning. Okay. Ang maganda po, tama po yung tanong niyo eh. Ang tanong ng marami, kung meron naman tayong batas na Republic Act 9851, bakit hindi na lang dito litisin ang dating Pangulo? Ngayon, ito ang gusto ko pong ipaliwanag sa mga tao. Ayon po sa ICC statute, may tinatawag na prinsipyong complementarity principle. Complementarity principle. Ano po bang ibig sabihin nito? Ayon sa ICC statute, ang may pangunahing karapatan talaga na proseso o mag-imbestiga ng mga insidente ay ang pamahalaan. Yun po, malinaw yan. Hindi papasok ang ICC kung ang bansa ay mag-iimbestiga at magpo-prosecute ng
or lilitisin yung kaso. Ngayon, Para maintindihan, parang respeto lang. Opo. Ang ICC, rinirespeto naman. Hindi naman sinasabing ICC, ay, kami ang bida dito ha. Kami dito kasi kami... Protocol, no? Yeah, respeto lang sa batas at sa gobyerno ng isang bansa. So they respected us? Opo. Ito nga po ang pangyayari. Anong nangyari? So, noong 2021, di ba nag-iimbestiga ang ICC? Sumulat po ang gobyerno, naghain ng tinatawag nating deferral request. Ano po ba yung deferral request? Sinasabi ng gobyerno, ICC, tumigil ka na muna sa pag-iimbestiga kasi iimbestigahan na namin yung mga insidente, kami na muna ang bahala dito. So, on the same day na naghain ang bansa ng deferral request, tumigil ang ICC ng pangsamantala sa pag-iimbestiga. That's Pero, 2021. Can we stop there? Ang tanong ko dito is, akala ko hanggang 2019 lang tayo. So, even in 2021, recognize pa natin, kung hindi na tayo part ng ICC. Kung hindi na part ng ICC since 2019, bakit nung 2021 pa? Parang recognize to. Parang recognize pa natin ang ICC na sinabing, ICC, sandali na muna. Defer na muna natin. Huwag kayong umaksyon dyan. Why did we have to do that? Wasn't that inconsistent? Tama po kayo. Kasi po, alam ng pamahalaan na may coverage po or pwede pang tingnan ng ICC yung mga pangyayari sa panahong nung tayo ay miyembro pa ng ICC. So, Okay. noong 2021, tama po ang observation nyo, naghain ng deferral request. So, sa araw na naghain, tinigil ng ICC yung pag-iimbestiga. And who submitted this deferral request? Was it the Office of the Solicitor General? Was it the Senate? Was it our Supreme Court? Anong body ang Allow me to double check. Pag kakaalala ko po, it was the Department of Justice. So, ang DOJ Opo. mismo. Pero allow me to double check that. Pero Okay. ang pagkakaalala ko po, DOJ. So, nung naghain po ng deferral request, itinigil ang pag-iimbestiga. So, hinayaan lang po muna ng ICC na Pilipinas po ang mag-imbestiga. Dahil nga, yun naman talaga may pangunahing karapatan na mag-imbestiga. Ngayon, noong 2022, naghain muli ang Office of the Prosecutor ng ICC ng request na buksan ng investigasyon. Bakit? Kasi nung tiningnan nila yung mga dokumentong isinumite ng gobyerno sa pag-iimbestiga at paghahain ng kaso tungkol doon sa mga insidente ng at least aligasyon ng EJ case, meron silang mga napuna. Among others, ang napuna nila, una, hindi daw tiningnan ng pamahalaan yung mga insidente before June 2016 or Hunyo 2016 bago naging presidente si dating presidente Duterte. Pangalawa, hindi rin tiningnan yung mga aligasyon ng torture at illegal imprisonment. So ngayon, sabi ng ICC, ng prosecutor, Office of the Prosecutor, buksan muna natin uli ang investigasyon kasi nga parang hindi siya kapareho ng level ng prosecution dapat. So, ito ay dahil sa may complaint. Maraming complainant, di ba, na dinilaron sila Sunny Trillanes. At ibig sabihin, buhay yung kaso. Opo, ang naging problema po kasi pagka may deferral request, nire-require po ang gobyerno, inuobliga ang gobyerno na mag-submit ka ng mga dokumento na pinapakita mo, iniimbestigahan mo nga. So humingi tayo ng sandali ICC, wag mo na kayong makialam dito kasi inaayos namin, may mga kaso, pero ang nangyari, awan ti kaso. Correct? Walang mga kaso or siguro natakot. Natakot ang mga victims ng file dito. Hindi, yung mga biktima nag-file eh. Di ba? Dismiss lahat, gano'n. Hindi, ang polisiya, ang polis, meron silang sinabing 6,000 victims. Pero yung Human Rights Commission at yung iba pang mga human rights organization,
ay bumilang ng mahigit mula sa 30,000. 30,000 na mga 30,000. biktima ng extrajudicial killings. Pag-usapan natin mamaya after our time check. Ang ating oras ngayon ay alas 11:32 ng umaga. At andito pa rin tayo sa DWIC sa programang Laban para sa Karapatan. Laban para sa karapatan. O